Mga kababayan, ako ay nagulat dito sa topic na ito. Kasi may mga kaibigan tayong vloggers na ang sinasabi nila, like, for example, si Sangkay, yan, si Mike. Sinasabi nila, dapat daw tumakbong presidente sa 2028. Itong si Ramon Ang. Sabi nila. Mga kaibigan naman natin yun. Pero mukhang ano kaya masasabi nila dito? Ano kaya masasabi nila dito sa balita na to, guys? Hindi, kaibigan naman natin yun, sila Mike at si Sangkay. Diba? Ano kaya masasabi nila dito? Anong sabi? Anong balita? Anong balita ni Politico? Ayan. Sabi ni Politico, Marcos out, Ramon Ang in. Ayun. SMC boss eyed as caretaker in military-backed reset. Ayan, mga kabayan. Oo, Ramon Ang daw. Mukhang tawag dito, Dumo-Donald Trump. Oo, Dumo-Donald Trump. Di ba gano'n? Di ba parang Dumo-Donald Trump, di ba? Bilyonaryo, tapos eventually magiging presidente. Parang gano'n. Parang gano'n yung drama. But anyway, basahin natin yung balita. Oo. Basahin natin, guys. Baka naman kasi chismis lang to. Ang sabi, the name of Bilyonaryo Ramon Ang is reportedly being floated in business circles as a potential consensus caretaker. Okay? As the Marcos administration grapples with an escalating corruption scandal and deepening political fractures. Okay? Scoopers said several billionaires have begun to entertain the idea of having the San Miguel Corporation president and chairman as a stabilizing force should the country's political paralysis worsen and drag the economy into further uncertainty. May parang kargado tong article na to. According to the grapevine, Manila's elite are reportedly discussing the prospect of a military-backed reset, okay, instead of a traditional coup, to restore order, calm investors, and guide the country towards the next national elections under an interim arrangement. What does that mean? Anong ibig sabihin nun? What does that mean? Military-backed reset instead of a traditional coup. Di ba pareho lang yun? Di ba ang kudeta ay pag-aaklas ng mga sundalo para mapalitan ang administrasyon, di ba? Tapos ito, military-backed reset? Ano yun? What does that mean? So mag-aaklas ang mga militar para palitan ng administrasyon. Di ba? Pareho lang. Di ba? Parang pareho lang. Nakakaloko naman maigi ere. Di ba heartbreaker? Kunta dito eh. Kudeta din yan eh. Military back reset instead of a traditional coup. Alam nyo, may problema yung sumulat nito. Kargado tong article na to. Parang nang-iintriga lang tong article na to talaga. Ang weird eh. So alam na natin to, yung bumagsak ang investor confidence, tapos yung kay Saldico, and then yung 100 billion ni Saldico. Tapos, okay, damning allegations made by Senator Amy Marcos about her brother's long-time drug use. Okay. Ay, mga kababayan, kargado to. Kargado tong article na to, promise. Hindi siya normal. Alam nyo kasi mga kababayan, si Politico kasi, di ba magkakapatid yan? Si Politico, si Bilyonaryo, si Abogado, saka may isa pa, nakalimutan ko. Si Abante, tsaka si Abante Tonight. 5 yan eh. Yung mainstream media nila at cash cow nila before is si Abante. Yung dyaryo mismo. Abante. And then, nung nagkaroon ng social media, tinry ni Abante pumasok sa social media kaso hindi siya naging success. Ang naging success, mga kababayan, si Politico. Pero si Abante rin na may-ari kay Politico. Siya rin yan. Tapos, nung naging successful si Politico, gumawa sila ng isa pang website. Kasi na rin na may-ari. Si Bilyonaryo naman. Si Bilyonaryo, parang ang theme niya before, parang ANC. More on business, more on in stock market. Ganun ang branding niya before, ANC. So, ginaya ni Bilyonaryo si ANC. And, nung napansin nila si ANC, nagpapalabas din ng balita, o di ginaya nila si ANC, nagpalabas na rin sila ngayon ng balita.
Di ba? Nagpalabas na rin siya kayo ng balita. Tapos ngayon, tinatry nila kay Abogado. Si Abogado naman, yung ano nila, parang balita rin, pero more on the legal side of the news, parang ganun. Si Abogado. But anyway, kaya ko kinuwento yan kasi from time immemorial, si Abante, saka yung kanyang mga sister companies, si Politico, si Bilyonaryo, si Abogado, at kung mga iba pa niya mga sister companies. Ano yan? How should I say this without sounding without committing libel? Let's just say na they're not they're the traditional journalists. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi, wag na lang, mahirapan ako ikwento to eh. Makakasuhan ako pag kinuwento ko to eh. Makakasuhan ako pag kinuwento. Wag na lang. Basta they're the kind of journalists that yung mga nagno-news blackout. Ganun sila. So medyo kapag talaga naglabas sila ng balita, meron silang slant. Depende sa kung sino ang flavor of the nila ngayon. Kung sino yung flavor of the month. Oh. Basta yun na yun. Basta yun na yun. So kaya nakakadudang basahin tong article na to kasi parang siya, kargado. Parang gumagawa lang ng chismis. Bakit? Kasi mga kababayan, kahapon kasi 'di ba nagsalita si ES Bersamin na meron daw siyang nakausap. At yung nakausap daw niya sa phone call, sabi sa kanya, you have to go. Gumanon. Yun sabi. Pero, yung tumawag daw sa kanya, according to him, is not from Malacanang. So, ang interpretation ng mga journalists, tulad ni Karen Davila, sabi niya, I wonder who is this individual who called former ES and told him he had to go. Bersamin said caller was not from Malacanang but a private individual. My source tells me this individual also called former Budget Sec Mina Pangandaman when she was in the middle of the Senate budget deliberations. Must have a lot of power and influence. Bersamin was a former Supreme Court Chief Justice, yet no one from Malacanang had the courtesy to speak with him. Bersamin said he just saw it in the PCO 2 p.m. press conference. Bersamin said, I am not the mastermind of anything. I wonder, does he know who is? What else does he know? Sabi niya. Ito ngayon ang kinakalat ng mga kakamping. Na itong idea na to. Na meron daw talagang merong may kapangyarihan sa Malacanang at hindi raw si Bongbong Marcos yun. Ito raw yun yung tumawag kay former ES Bersamin. So ngayon, kung mababasa nyo to, at mababasa nyo yung mga iba pang sinasabi ng mga kakamping na related dito, at makikita nyo, correct, parang deep state nga. At makikita nyo tong article na to, iisipin nyo agad, si Ramon Ang. Baka si Ramon Ang ang tumawag kay ES Bersamin. Baka si Ramon Ang yung mas makapangyarihan pa kaysa kay Bongbong Marcos. May nabasa pa ako kanina, mas harsh yun. Ang sabi, hindi raw tao dito? Sino ba yung sumulat? Simon Tulfo ba? Wait, titingnan ko kung Simon Tulfo. Ay, hindi siya. Basta ang sabi, dun sa is ang totoong kapangyarihan daw at ang totoong may bayag sa sa Malacanang ay hindi raw si Bongbong Marcos. Something like that. Ang sinabi. Oo. Anyway, so ayun na nga. So ang pinapalabas nila, si Ramon ang daw ang nagko-control sa Malacanang. Ngayon, nagalit si Pulong doon sa balita na yan ni pangalan niya, ni Politico. Sabi ni Pulong Guloy,
on reports of oligarchs orchestrating a military-backed reset, blah, blah, blah. Puro ChatGPT si Pulong ngayon. If true, this signals a dangerous point in our history where the Philippines looks less like a republic and more like a banana republic. Tatlo na ang nag-a-act na presidente ng Pilipinas and ng oligarchs allegedly lining up to install one of their own, sabi. This is not governance, this is not democracy, this is corporate capture of the state, blah, blah, blah. Tapos meron pa siyang pa-constitution, etc., etc. Tapos may ganito siya. Hindi kami natatakot, hindi kami susuko at hindi namin hahayaang maging laruan ng bansa natin. The Filipino people deserve a government, not an oligarch syndicate. Ang tigas ng mukha na ito ni Pulong Guloy. Bakit? Kayo nga, disturb kayo ng disturb. Almost every day, nagdi-disturb kayo. What makes this any different? Araw-araw, tawag sila ng tawag sa AFP, PNP, araw-araw, sinasabi nila, ibagsak niyo na ang Marcos government. What makes this any different? Kasi hindi si Sara yung iuupo? Diba? Dahil hindi si Sara yung iuupo. Kaya nagagalit sila. Pero lang naman yun It's the same thing, mga kababayan. Sila nagtatawag sila sa AFP para ibagsak ang gobyerno at ilagay si Sara Duterte. Di ba? Ito naman balita na to ni Politico, the objective is tanggalin si BBM, ilagay si Ramon Ang. Either way, pareho lang kayo ng gusto mangyari, tanggalin si Presidente. Tapos ang tataka ko, bakit nagagalit siya? Bakit nagagalit si Pulong? So yun na nga. So nagagalit si Pulong kasi doon sa military back reset daw. Well, either way, hindi naman yan magtatagumpay. Either way, hindi naman yan magtatagumpay. Hindi naman magtatagumpay. Either way. Alam niyo kung bakit? Unang-una, ayaw ng military kay Sara. Pangalawa, si Ramon Ang walang interes sa politika. Ayan sabi niya ngayon Ramon Ang shuns politics, sticks to business and nation building and fixing what I can. Di ba? Yun sabi ni yun sinabi ni Ramon Ang. I have been getting many messages today, ito sabi niya, and I also saw the story that has been circulating. Let me put things to rest. I am not entering politics. Most people know me as someone who works quietly in business, building projects, fixing what I can, and supporting government and communities. That is where I believe I can contribute the most. And that is where I intend to stay. Di ba? Yan ang sabi nila mga Mga kababayan, alam niyo kung bakit si Ramon Ang napagtripan nila dito? Kasi si Ramon Ang is a very strong, very, very strong supporter of PBBM. Umpisa pa lang. Naalala niyo before yung mga sinasabi ng mga bilyonaryo kay BBM? Di ba? Na alam niya kung paano patakbuhin ang ekonomiya, alam niya kung paano pagandahin ang mga negosyo sa Pilipinas. Di ba? Kasi isa si Ramon Ang sa mga sobrang puring-puri kay PBBM. So ang gusto nilang gawin, mag-drive ng wedge o pag-awayin si Ramon Ang at saka si PBBM. Hoping na mawala ng suporta ang mga bilyonaryo. Siyempre, kapag nga naman nag-away silang dalawa, pag nag-away si PBBM at saka si Ramon Ang may impluwensyahan niya yung mga ibang bilyonaryo. Pag na-impluwensyahan niya yung mga ibang bilyonaryo, ang mangyayari doon, hindi na withdraw sila ng support kay PBBM. So maiiwan si PBBM sa ere. Yun ang mangyayari sa kanya. So gusto talaga nilang umulit ang 1986 EDSA Revolution. Kasi mga kababayan, ang nangyari sa EDSA Revolution with the father kay Apo Lakay, ganun din, nag-withdraw ng support ang mga bilyonaryo kay Apo Lakay. So, with that, yung mga bilyonaryo kumampi kay Cory Aquino. Alam naman natin lahat yan Yung mga oligarchs kumampi kay Cory Aquino. So, ngayon, ganoon ang gusto nilang gawin kay Presidente. Ang gusto nila kumbinsihin yung mga strong supporters niya like the business people, the tycoons, yung mga bilyonaryo ng Pilipinas na nagbibigay sa atin lahat ng trabaho, nagpapasok ng mga industriya, nagbibigay ng magandang ekonomiya sa Pilipinas. Gusto nilang sirain yung relationship between PBBM and the billionaire businessmen. Para nga naman mahirapan tayo. Pag nahirapan tayo, taong bayan na mismo magtatanggal kay PBBM. Yun ang gusto nilang gawin. They're manufacturing right now, an EDSA People Power 3.
Ang pangit dyan, manufactured. Manufactured yan. And apparently, it's also a plan na hindi gusto ng mga Duterte. Ayan, syempre. Hindi nila gusto yan. Kasi ang gusto nila, sila ang upo.